Apostol San Pedro. Ang una, sa 6 na yugto ng ating prosesyon ngayong gabi ay nakatuon sa mga apostoles. Sa 12 apostoles ng Panginoon, 10 apostoles ang naririto sa unahan ng hanay, samantalang si Apostol San Juan ay nasa likuran kasama ng Birhen. Si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus ang tanging apostol na walang imahe. Pinamumuluhan ang yugtong ito ng larawan ni San Pedro. Ang mangingisdang ito na ang orihinal na ngalay Simon ang naging unang papa ng simbahan. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng Samahang San Pedro na kasamang iilaw sa imahen. Para kay Papa Francisco, sa obispo naming si Dennis, sa aming kura at mga kasamang pari, Apostol San Pedro, ipanalangin mo sila. Apostol San Andres. Si San Andres ay panganay na kapatid ni San Pedro at tulad nito'y nagtatrabaho bilang mangingisda. Siya rin ang pinakaunang tinawag ni Jesus sa 12 upang sumunod sa kanya. Si San Andres ay nangaral sa silangan ng imperyo ng Roma at nagtayo ng simbahan sa Constantinople. Nasa likuran ng imahen ang krus na hugis ekis kung saan itinali at namatay si San Andres. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ng mga yumaong Alfredo at Priscilla Martiliano, kasamang ihilaw ang bangkal SPPC. Para sa lahat ng mga Kristiyano, maging sa kanluran man o sa silangan, na nagpahayag ng iisang pananampalataya kay Kristo at sa simbahan sa konsilyo ng Nicea, may 1,500 taon na ang nakararaan. Apostol San Andres, ipanalangin mo sila. Apostol Santiago el Mayor. Si Santiago ay anak ni Zebedeo at Maria Salome at kapatid ni San Juan Evangelista. Ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa Espanya, kaya't kinikilala siya ng mga Kastila bilang pambansang patron. Sagisag ni Santiago ang kabibe na isinusuot ng sinumang bibisita sa kanyang libingan. Sa taon ng hubileyong ito, sa parehong prosesyon ng Miyerkules at Biyernes Santo, ipinapakita rin siya bilang manlalakbay na may hawak na tungkod. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Santiago Sales Jr. at ni Ginang Marilu Sanggalang Sales. Kasamang iilaw ang Gasak SPPC. Para sa mga naglalayag at mga nangingibang bayan, sa mga OFW na malalayo sa kanilang mga pamilya, at sa mga maglalakbay sa hubileyo. Apostol Santiago el Mayor, ipanalangin mo sila. Apostol San Felipe. Tubong Betsaida si San Felipe, tulad ni San Pedro at San Andres. Si San Felipe ang nagsabi kay Jesus na hindi sapat ang kanilang dala para pakanin ang 5,000 kataong nakikinig sa pangangaral. Pinatay si San Felipe sa Turkiya sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoo at Ginang Alberto Legazpi, kasamang iilaw ang Columbian Squares. Para sa mga magsasaka, mangingisda at lahat ng nagpapagal para kami ay may makain. Apostol San Felipe, ipanalangin mo sila. Apostol San Bartolome. Si San Bartolome ay matalik na kaibigan ni San Felipe. Matapos umakyat si Jesus sa langit,
ay nangaral siya sa Armenia at Ethiopia. Pinatay siya ng mga dibinyagan sa pamamagitan ng pagtatalop sa kanyang balat habang siya'y buhay pa. Sagisag niya ang tabak na ginamit upang siya'y patayin. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya San Pedro at Benitez, kasamang iilaw ang Zamora SPPC. Para sa lahat ng mga manggagawa sa mga industriya sa may kawayan, Apostol San Bartolome, ipanalangin mo sila. Apostol San Mateo Evangelista, Si San Mateo ay maniningil ng buwis. Isa siya sa 4 na manunulat ng Ebanghelyo, kung kaya't sagisag niya ang aklat at pluma. Sa kanyang gawing paanan ay nakatayo ang isang nilalang na may pakpak, simbolo na hango mula sa aklat ng Apokalipsis. ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Armando Camania Jr. Kasamang iilaw ang samahang pro-life. Para sa mga kawani ng gobyerno at lahat ng mga lingkod bayan sa taong ito ng alalan, upang magkaroon sila ng takot sa Diyos, Apostol San Mateo Evangelista, Ipanalangin mo sila. Apostol Santo Tomas, Tinagurian si Santo Tomas na ang nag-aalinlangang Tomas dahil sa pagdadalawang isip tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Matapos umakyat si Jesus sa langit, nangaral si Santo Tomas sa India. Sagisag niya ang sibat na dahilan ng kanyang kamatayan. ang imahen ay nasa pangangalaga ng mga apo ng yumaong Valentina R. Gutierrez. Para sa lahat ng nananamlay sa kanilang pananampalataya, upang ang taon ng jubileyong ito ay maging panahon ng muling pagsigla. Apostol Santo Tomas, Ipanalangin mo sila. Apostol Santiago el Menor, anak ni Alfeo. ang bansag na El Menor ay nangangahulugang nakababata. Hindi ito tumutukoy sa edad ni Santiago, kundi sa pagkakasunod-sunod ng pagkatawag. Kay Santiago, anak ni Zebedeo. Si Santiago el Menor ang unang obispo ng Jerusalem. Pinatay siya ng mga Hudyo sa pamamagitan ng paghambalo sa kanya. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Santiago Sales Jr. at ni Ginang Marilu Sanggalang Sales, para sa lahat ng pinaratangan ng kasinungalingan at lahat ng gumagawa upang isiwalat ang katotohanan. Apostol Santiago el Menor, anak ni Alfeo. Ipanalangin mo sila. Apostol San Simon Makabayan, ang bansag sa kanya na makabayan, Cananeo o Zelote, ay tumutukoy sa paglahok ni San Simon sa isang pangkat ng mga Hudyo na nagnanais mag-aklas laban sa Roma. Ayon sa tradisyon, siya ay kapatid ni San Judas Tadeo at Santiago el Menor at anak ni Santa Maria Jacobe. Nangaral siya sa Ehipto at sa Persya, kung saan siya pinaslang sa pamagitan ng paglagari sa kanya. ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Joshua Lian at Angelita Tanusi. Para sa lahat ng naiipit sa digmaan at iba't ibang uri ng karahasan, Apostol San Simon Makabayan, Ipanalangin mo sila. Apostol San Judas Tadeo, Si Tadeo ang pinakasi ng mga bigong layunin. Ang apoy sa kanyang ulunan ay sagisag ng Espiritu Santo na tinanggap niya sa araw ng Pentecostes.
Sa dibdib naman niya ay nakalagay ang medalyon na may mukha ni Kristo. Alinsunod sa tradisyong pinagaling niya ang hari ng Edesa gamit ang larawang ito. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoo at Ginang Daniel Saroca Sr. Kasamang iilaw ang kofradiya ng ina ng laging saklolo. Para sa lahat ng mga nawawala ng pag-asa, Apostol San Judas Tadeo, ipanalangin mo sila. Pagbibinyag kay Jesus sa ilog ng Jordan. Ito ang bungad sa ikalawang yugto ng ating prosesyon na nakatuon sa pampublikong ministeryo ni Jesus. Si Jesus ay pumaroon sa ilog ng Jordan upang binyagan ang kanyang pinsan, si San Juan Bautista. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng Christian Family Movement ng ating parokya, kasamang iilaw ang kanilang mga kasapi. Mahal na poong Hesukristo, itinataas po namin sa iyo ang mga bibinyagan at kukumpilan sa taong ito ng Jubileo. Maging matatag nawa sila sa kanilang buhay pananampalataya. Amen. Pagtukso kay Jesus. Umaroon si Jesus sa ilang upang mangili ng 40 araw. Pinuntahan siya ni Satanas upang tuksohin at pangakuan ng yaman, kapangyarihan at mga masasamang pita ng laman na siya namang tinanggihan ni Jesus. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya Bergado, Alcala at Santa Cruz. Kasamang iilaw ang Victory in Jesus Prayer Community. Mahal na poong Hesukristo, isinasamo po namin sa iyo kaming lahat na humaharap sa tukso ng yaman, kapangyarihan at kahalayan, maging sanggalang kanawa namin sa tuwing kami pinanghihinaan ng loob. Amen. Kasalan sa Kana. Sa Kana naitala ang unang himala ni Jesus sa kasalang dinaluhan niya at ng kanyang ina. Napag-alamang wala ng alak na may dudulot sa mga panauhin. Matapos makiusap ang mahal na Birhen kay Jesus, ginawa niyang masarap na alak ang mga tubig sa tapayan. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya Ina Konsehal at Ginang Raul Atadero, kasamang iilaw ang mga kasapi ng apostolado ng panalangin. Mahal na poong Hesukristo, basbasan mo po ang mga magpapakasal sa taong ito ng Jubileo. Maging matibay nawa silang pundasyon ng bubuuin nilang pamilya at maipakilala ka nawa nila sa mga magiging anak nila. Amen. Pinagpala ni Jesus ang mga bata. Nang makita ng mga apostoles na may mga batang nagnanais makalapit kay Jesus, ay pinagbawalan nila sila. Ngunit sinaway sila ni Jesus na nagwika, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata." Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng Sophia School, kasamang iilaw ang kanilang mga mag-aaral at mga kawani. Mahal na poong Hesukristo, ingatan mo nawa lagi ang aming mga kabataan, lalo't higit ang mga mag-aaral. Bigyan mo po sila ng inspirasyon upang lumaking mabubuting kasapi ng simbahan, pamayanan at angkan. Amen.
pagsisisi ng babaeng makasalanan. Sa bahay ng isang Pariseo ay may lumapit na babae kay Jesus. Lumuha siya sa kanyang paanan at pinunasan ang mga paa ni Jesus ng kanyang buhok. Kinudya si Jesus ng Pariseo sapagkat hinahayaan niyang hawakan siya ng babaeng makasalanan. Ngunit sinagot siya ni Jesus na ang mga kasalanan ng babae ay pinatawad na. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Teofista Cortez Pacheco. Kasamang iilaw ang Bangkal Extension SPPC. Mahal na poong Jesucristo, ipinapanalangin po namin ang mga taong pinasok ako at Juan. Dito'y nagbagong anyo si Jesus. Napakitang siya'y nababalot ng liwanag at nakatayo sa gitna ni Elias, isa sa mga propeta ng matandang tipan, at ni Moises na nagbigay sa mga Hudyo ng 10 utos. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoo at Ginang A.D. Acevedo. Kasamang iilaw ang Bayugo SPPC. Mahal na poong Jesucristo, kahabagan mo po sana ang mga taong nagumon sa droga, ang sangkot sa mga iligal na gawain, at ang mga nasa bilangguan. Pagkalooban mo po sila ng pagkakataong makapagbagong buhay. Amen. Amen. Maray na pagpasok sa Jerusalem. Sa tagpong ito, nagsisimula ang ikatlong yugto ng prosesyon na nakatuon sa pasyon ng Panginoon. Pumasok si Jesus sa Jerusalem na lula ng asno para ipagdiwang ang pista ng Paskwa. Dooy sinalubong siya ng maraming mga tao. Nilatagan nila siya ng mga balabal sa daan at winagaywayan ng mga palaspas. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Boy Pitong Ramos at Isabelita Ramos. Kasamang iilaw ang Samahang Santo Rosario. Mahal na poong Jesucristo, isinasamo po namin ang lahat ng mga dumaraan sa matitinding pagsubok sa kanilang buhay. Sa tulong mo ay malampasan nawa nila itong lahat. Amen. Huling hapunan. Ito ang tagpo kung saan itinatag ni Jesus ang Eucharistia, ang banal na misa na rurok ng ating pagsamba. Sa pagsasalo-salo sa hapunang Pampaskwa, ipinahayag ni Jesus na ang kanyang katawan at dugo ang magiging bagong pagkain at inuming magdudulot ng kaligtasan sa lahat. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginang Belen Legaspi. Kasamang iilaw ang mga lay ministers ng ating parokya. Mahal na poong Jesucristo, maging marapat po sana kaming tanggapin ka sa banal na komunyon. Matutuhan sana namin na laging pahalagahan ang biyaya ng Eucharistia sa aming buhay. Amen.
Pananalangin sa halamanan ng Getsemani. Tumungo si Jesus sa hardin ng Getsemani para manalangin. Ang bersyon ng tagpong ito sa may kawayan ay lubhang matalinghaga. Ipinakikita si Jesus na nakahandusay habang inaalo ng anghel sa gisag ng marugdog na pakikipagniig niya sa Ama sa panalangin. Ito ang isa sa mga antigong larawan ni Kristo ng may kawayan. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Francisca Araniego at ng pamilya ni Ginang Choleng Carillo. Kasamang iilaw ang Adorasyon Nocturna Filipina. Mahal na poong Hesukristo, magkaroon unawa ng mga tiyak na hakbang para mapangalagaan namin ang kalikasan, lalo na ang ilog ng may kawayan. Matandaan nawa namin lagi na kasalanan din ang dumihan ng kalikasan sapagkat ito'y nilikha rin ng Diyos. Amen. Pagkakanulo ni Judas Iscariote. Matapos ang pananalangin ni Jesus, dumating ang pulutong ng mga kawal ng mga Hudyo, kasama si Judas Iscariote na alagad ni Jesus. Nilapitan nito si Jesus, binati at hinagkan. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ni na Ginoong J.R. at Ginang Uchi Sia at ng pamilya Aquino. Kasamang iilaw ang Calvario SPBC. Mahal na poong Hesukristo, itinataas po namin sa iyo ang aming mga kaaway, ang mga taong nagkakalat ng masasamang kwento tungkol sa amin at ginawan kami ng kasamaan. Bigyan mo sila ng pagkakataong aminin ang pagkakamali at bigyan mo naman din kami ng kahandaang patawarin sila. Amen. Pagdakip kay Jesus, Santong Gapos. Ito ang pinaka-pinipintuhong larawan ni Jesus sa lungsod ng may kawayan. Pintakasi ang Santong Gapos ng ating mga lupaing sakahan at bawat taon ay inililipat ang imahen sa isang baryo sa kabilang gawin ng tulay ng may kawayan. Ayon sa tradisyon, tanging sa mga mahal na araw lamang maaaring itawid ang Santong Gapos sa tulay ng bayan at kagyat na dapat ibalik sa kabilang ibayo matapos ang prosesyon ng Biyernes Santo. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Oliva Pedro Francia at ng Samahang Santong Gapos sa pangunguna ni Ginoong Renato Ocampo at pamilya. Kasamang iilaw ang mga mananampalataya ng Kalbaryo at mga taga-bukid ng may kawayan. Mahal na poong Hesukristo, itinataas namin sa iyo ang mga higpit at hinagpis ng lungsod ng may kawayan. Patnubayan mo kaming lahat sa taong ito ng jubileo. Ipag-adya sa lahat ng kasamaan, pagkalooban ng kapayapaan, at iligtas sa anumang sakuna. Amen. O mahal na poong Jesus na nakagapos, Senyor ng may kawayan, Maawa po kayo sa amin. Pagtatatwa ni Simon Pedro. Matapos dakpin ng mga kawal si Jesus, sumunod si Pedro sa kanila hanggang sa bahay ng punong saserdote. Maraming nakakikilala kay Pedro, kaya't makatlong ulit siyang tinanong kung siya ba ay alagad ni Jesus. Makatlong ulit din itong pinagsinungalingan ni Pedro, bagay na nahayag sa pagtilaok ng tandang. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Padre Romeo Sasi at ng pamilya ng yumaong Catalina Dazo. Mahal na poong Hesukristo, pagkalooban mo po kami ng matatapat at maaasahang kaibigan
na palagi ang handang umagapay sa oras na kami bagsak na at wala ng ibang makapitan. Samahan nawa nila kami sa landas ng katwiran. Amen. Pagharap kay Herodes. Iba-ibang pangkat ang nagtutunggalian sa politika ng Judea. Nariyan ang mga saserdoteng Hudyo. Nariyan ang imperyo ng Roma na nakasasakop sa Jerusalem. Nariyan din ang mga maharlikang Hudyo na nakikipagtulungan sa Roma para manatili sa kapangyarihan. Si Herodes na pinuno ng mga Hudyo at si Poncio Pilato na kinatawan ng imperyo ng Roma ay naging magkaibigan matapos ang tagpong ito. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng mga yumaong Dr. Mario at Ginang Amanda Villacorta. Kasamang iilaw ang mga kasapi ng Cursilio Movement. Mahal na poong Hesukristo, itinadalangin namin ang aming mga kapulisan, sundalo at barangay tanod. Maging matuwid nawa sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin, lalo na sa panahon ng eleksyon. Naway ang katapagan nila ay iukol nila sa iyo at sa bayan, at hindi sa kaninumang politiko. Amen. Paghampas sa haliging bato. Ang pangunahing imahen sa tagpong ito, ang isa sa mga pinakamagaganda at pinakamatatandang larawan ni Jesus sa buong Pilipinas. Kawangis ito ng maraming mga imaheng nililok sa Espanya noong ika-16 na siglo, kung saan ang haligi sa harapan ni Kristo ay gabaywang lamang ang taas. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya Namin ang lahat ng mga sinalanta na biktima ng anumang kalamidad, karahasan at kriminalidad. Naway ikaw ang maging haliging sasandigan nila sa mga sandali ng panghihina. Amen. Pagpuputong ng koronang tinik. Matapos hagupitin, si Jesus ay nilagyan ng mga sundalong Romano ng balabal na purpura. Inupo, binigyan ng setrong gawa sa tambo, at nilagyan ng koronang tinik sa ulo. Nilibak nila si Jesus habang sumisigaw na, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Lucing Garcia at pinamamahalaan ng pamilya nina Ginoong Nelson at Ginang Candy Ninobla. Kasamang iilaw ang kofradiya ng Birhen ng Lourdes. Mahal na poong Hesukristo, isinasamo po namin ang mga taong may mga mental health crisis, ang mga dumadaan sa matitinding pagkabalisa at pag-alala. Samahan po ninyo sila sa kanilang pinagdaraanan at muling papanumbalikin sa kanila ang kapanatagan. Amen. Ecce Homo. Kilala sa Pilipinas ang tagpong ito bilang Ecce Homo, hango sa katagang Latin na nangangahulugang narito ang tao. Kahalintulad sa nakagawian sa gitnang Espanya. Sa Timog Espanya, higit na kilala ang imaheng ito bilang Señor de la Paciencia, na nangangahulugang ang Panginoon ng pagtitimpi. Ang imahen ay mula pa noong taong 1872. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ina Ginoo at Ginang Manny Gallego at ng pamilya Cordero. Kasamang iilaw ang mga kasapi ng Ordo Franciscanus Secularis. Mahal na poong Hesukristo, ipinananalangin namin ang mga taong pinagtatawanan ng lipunan at ang mga nililibak dahil sa kanilang itsura, paniniwala o estado sa buhay. Tulungan mo silang huwag panghinaan ng loob. Amen.
Ang tagpong ito ay iniharap ni Poncio Pilato si Jesus sa mga taong bayan. Ang mismong bayang nagbunyi kay Jesus noong ito ay pumasok sa Jerusalem, ay siya ring bayang ngayon humihinging ipako siya sa krus. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Alex Apenya at ng yumaong Ginang Adela Apenya. Mahal na Poong Hesukristo, ilayo mo kami sa pagwawalang bahala at sa pagbubulag-bulagan sa kawalan ng hustisya sa aming bayan at sa aming simbahan. Piliin nawa namin na pumanig sa tama, anuman ang halaga nito, at huwag tumulan sa mga taong mas ninais pang kumampi sa magnanakaw kaysa sa iyo. Amen. Paghatol ni Poncio Pilato. Nagsisimula ngayon ang ika-4 na yugto ng prosesyon na nakatuon sa daan ng krus. Ang tagpong nasa ating harapan, ang pinakauna sa mga malalaking karo na ipinundar ni Dr. Mario Villacorta para sa may kawayan. Binubuo ito ng 7 imahe. Si Jesus na nasa gawing harapan, si Poncio Pilato na nasa likuran, ang batang may hawak ng palangganang hinawa ng kamay, ang mga sundalong Romano, at si Judas Iscariote. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Dr. Mario at Ginang Amanda Villacorta. Kasamang iilaw ang mga kasapi ng Knights of Columbus. Mahal na Poong Hesukristo, isinasamo po namin ang aming mga lingkod bayan, magmula sa mayor hanggang sa mga kapitan at kagawad ng barangay. Limutin nawa nila ang kanilang sariling kapakanan at bagkus ay hanapin ang kapakanan ng mga mamamayan. Amen. Pagtanggap sa krus. Ito ang ikalawang estasyon sa daan ng krus. Kinuha ng mga kawal si Jesus at ipinapasan ang krus patungo sa lugar na tinatawag na Golgota. Ang salin sa wikang Kastila ng salitang Golgota ay Kalbaryo. Kapwa sila nangangahulugang ang dako ng bungo. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Alex Apenya at ng yumaong Adela Apenya. Mahal na Poong Hesukristo, iniluluhog po namin ang mga kasalukuyang nabibigatan sa kanilang mga suliranin sa buhay. Buong tapang po nawa nilang tanggapin ang krus nila sa araw-araw na pananalig na ikaw ang kasama nila sa pagpasa nito. Amen. Unang pagkarapat. Ang debosyon sa Poong Nazareno ay isa sa pinakamalalalim sa lipunang Pilipino. Ang antigong larawang ito ng Nazareno ay inilalabas lamang tuwing Semana Santa. Sumasagisag ito sa unang pagkaharapan ni Jesus sa ikatlong estasyon sa daan ng krus. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya Ramirez, Palaganas at Abad. Kasamang iilaw ang mga SPBC. Mahal na Poong Hesukristo, itinataas namin ang mga nakikipagsapalaran para makahanap ng trabaho. Mabigo man sila sa ibang pagkakataon, bigyan mo sila ng pag-asa na makakita ng marangal na hanap buhay para sa kanila at sa kanilang pamilya. Amen. Pagkasalubong ni Jesus sa kanyang nagdadalamahating ina. Ito ang ika-4 na estasyon sa daan ng krus. Inaalaala sa tagpong ito ang malungkot na pagkikita ng mag-inang Jesus at Maria sa landas ng hapis patungo sa pagpapakuan kay Jesus. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ni Binibining Leti Villacorta at ng yumaong Maria Mistica.
kasamang iilaw ang mga kasapi ng Divine Mercy Apostolate. Mahal na poong Heso Kristo, itinudulog namin ang mga kababaihan ng aming parokya, lalo't higit ang aming mga ina. Tulad ng iyong sariling ina, maging mga tunay nawa silang ilaw ng tahanan na handang tanglawan ang kanilang mga anak. Amen. Pagtulong ni Simon Sireneo sa pagpapasan ng krus. Ito ang ikalimang estasyon sa daan ng krus. Alam ng mga sundalo na nahihirapan si Jesus, kaya't puwersahan nilang kinuha ang lalaking nagngangalang Simon upang tumulong sa pagbubuhat. Si Simon ay dayo mula sa Cirene, isang lungsod sa hilaga ng Afrika. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng yumaong Benita Floro, kasamang iilaw ang Holy Name Society. Mahal na poong Heso Kristo, itinataas namin ang mga kalalakihan ng aming parokya, lalo't higit ang mga ama. Tulad ni Simon Sireneo, manindigan nawa sila sa paggawa ng tama, maging mga responsable tungo sa kanilang mga anak, at mapagmahal sa kanilang asawa. Amen. Ikalawang pagkarapak. Ito ang ikapitong estasyon sa daan ng krus. Ang antigong imahe ng Nazarenong ito ay nagmula pa sa bahay ng pamilya Tordesillas sa probinsya ng Antique. Kapag hindi inilalabas sa prosesyon, maaaring mabisita ang imahen sa kapilya ng Nazarenos Hospital. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Juan Tordesillas. Kasamang iilaw sa imahen ang mga kawani ng Nazarenos College Foundation and Hospital. Mahal na poong Heso Kristo, itinadalangin po namin ang mga doktor, nurses, caregivers, physical therapists, pharmacists, at lahat ng mga nagkatrabaho sa larangan ng kalusugan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng talino at pagmamalasakit para kami ay alagaan. Amen. Ito ang huli sa tatlong malalaking karo na ipinundar ni Dr. Mario Villacorta para sa May Kawayan. Tuwing Huwebes Santo, inuuwi ni na Ginoong Marjon Villacorta sa May Kawayan mula sa Makati ang tatlong karong ito kasama ang halos 20 naglalakihang imahen at humigit kumulang 100 tauhan. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng mga yumaong Dr. Mario at Ginang Amanda Villacorta, kasamang iilaw ang Northville SPPC. Mahal na poong Heso Kristo, pahintulutan mo kami na makamit ang iyong pagpapatawad sa sakramento ng kumpisan, lalo na sa taong ito ng jubileo. Paulit-ulit man kaming madapa sa buhay, ipaalala mo sa amin na walang hanggan ang iyong awa na ipinagkakaloob sa sinumang handang magbagong buhay. Amen. Paghuhubad sa kasuotan ni Jesus. Sa tagpong ito nagsisimula ang ikalimang yugto ng prosesyon, ang bundok ng Kalbaryo. Sa bundok ng Kalbaryo, si Jesus ay makikitang nakatayo sa gitna ng mga tao. Nasa tabi niya ang sundalong Romano na si Longinos. At sa kabila ay naroon ang Hudyo na nagdudulot kay Jesus ng alak na may abdo. Sa likod naman ay makikita ang Pariseo na kumukutya kay Jesus. Ito ang ika-10 estasyon sa daan ng krus. Ang tagpo ay nasa pangangalaga
ng pamilya ni na Dr. Gerald Belsa at ng yumaong may bahay nito na si Ginang Clarissa Belsa, kasamang iilaw ang Saluisoy SPPC. Mahal na poong Hesukristo, ipinamamanhig namin ang kapakanan ng mga mahihirap, ng mga walang saplot, mga walang makain at mga walang matirhan. Gawin mo kaming daluyan ng iyong pagbabala para sa kanila. Amen. Pagbabangon sa banal na krus. Ang krus na ginamit ng mga Romano bilang kasangkapan ng pagpapahirap, kahihiyan at kamatayan ay nagkaroon ng bagong kahulugan nang si Hesukristo ay mabayubay rito. Ito ay naging tanda ng ating kaligtasan. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Pedro Rubio at ni Ginang Armila Rubio. Mahal na poong Hesukristo, ilinadalangin namin ang mga nasadlak sa kahirapan. Huwag nawa nilang bitawan ang pag-asa na makababangon pa rin sila sa hinaharap. Amen. Paghahabilin ni Jesus sa kanyang ina. Ang tagpo ay naglalarawan sa ikatlo sa 7 huling wika ni Jesus. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina, sinabi niya rito, "Narito ang iyong anak," at sa minamahal na alagad na si San Juan na nakaagapay sa Birhen ay sinabi niya, "Narito ang iyong ina." Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya Apenya at ng yumaong Nieves Takugin. Mahal na poong Hesukristo, idinadalangin namin ang mga malapit ng pumanaw. Pakatapangin mo sila sa huling yugtong ito ng kanilang buhay at bigyan mo sila ng biyayang maisaayos ang lahat ng kanilang mga alalahanin at sa gayoy mapayapa sila sa kanilang pagyaw. Amen. Ako'y nauuhaw. Inilalarawan ng tagpong ito ang panlima sa 7 huling wika ni Jesus habang nakabayubay siya sa krus. Winika ni Jesus, "Ako'y nauuhaw." Narinig ito ng isang sundalo na kumuha ng espongha, inilublob sa maasim na alak at idinaiti sa bibig ni Jesus. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Ireneo Gorgiano sa pangasiwa ni Raquel Gorgiano Miguel, kasamang iilaw ang El Shaddai Prayer Community. Mahal na poong Hesukristo, idinadalangin namin ang lahat ng mga taong nauuhaw sa katarungan, sa mabuting pamamahala, sa angkop na pagtugon mula sa mga autoridad sa simbahan at bayan. Tighawin mo, Panginoon, ang kanilang uhaw. Amen. Pagkamatay ni Jesus sa krus. Ito ang 12 estasyon sa daan ng krus. Si Jesus na nalagutan ng hininga ay makikitang nakabayubay sa krus. Nakatingala sa kanya ang Birhen at si San Juan, ang minamahal na alagad na pinaghabilinan ni Jesus sa kanyang ina, habang si Maria Magdalena ay nakaluhod sa paanan ng krus. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng mga yumaong Celestino at Narcisa Casahe, kasamang iilaw ang Advocate Prayer Community. Mahal na poong Hesukristo, kupkupin mo nawa lahat ng taong sumakabilang buhay na. Ang mga dati-rati nakakasama namin sa prosesyong ito na ngayon nilisa na ang aming piling. Pahintulutan mo silang mapagmasdan ang liwanag ng iyong mukha at makapanahan sa piling mo kailanman. Amen. Tagpo ang isa sa mga pinaka-immortal na paglalarawan
sa pasyon at kamatayan ni Jesus, kung saan ang kanyang walang buhay na katawan ay napahilig sa kandungan ng nagdadalamhating birhen. Kilala sa may kawayan ang tagpong ito bilang Pietà, hango sa salitang Italyano ng ibig sabihin ay awa. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ng yumaong Pedro Rubio at ni Ginang Armila Rubio. Kasamang iilaw ang pamparokyang sentro ng katekesis o Basca. Mahal na poong Hesukristo, idinadalangin po namin ang lahat ng mga namatayan, ang mga anak na naulila sa magulang, ang mga magulang na naglibing ng kanilang anak, ang mga asawang iniwan na ng kanilang katuwang sa buhay, at ang mga kaibigang nalagasan na ng kanilang hanay. Yakapin mo po sila sa kanilang pagdadalamhati. Amen. Paglilibing kay Jesus. Nasa harap ng tagpo ang larawan ng walang buhay na si Jesus. Nasa likuran ang birheng nagdadalamhati. Si San Juan ay nasa kanyang tabi at si Maria Magdalena ay nakaluhod sa harapan. Binubuhat ang bangkay ni Jesus ni Nicodemo sa bandang harap at si Jose na taga-Arimatea sa likuran. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Pedro Rubio at ni Ginang Armila Rubio. Kasamang iilaw ang St. Francis of Assisi Covenant Community. Mahal na poong Hesukristo, kaawaan mo ang mga pumanaw na nasa purgatorio, lalo na ang mga walang nakakaalala. Ampunin mo sila sa iyong habag at pahintulutang makapasok sa kaligayahan ng langit. Amen. Santo Entierro. Ang imahe ng Santo Entierro ay inihandog sa ating parokya ng pamilya ng yumaong Willie Samaniego at ng kapatid nitong si Ginoong June Samaniego. Kasamang iilaw ang mga apostoles ng parokya sa salyo ng mga awiti ng unang pangkat ng Cantores de San Francisco at ng St. Francis String Ensemble. Kasama din ang mga tagapamuno ng sa Parish Pastoral Councils.
Nicodemo. Si Nicodemo ay pariseo at pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem at kagawad din ng Sanhedrin. Isa rin siyang lihim na alagad ni Jesus. Noong mamatay si Kristo sa krus, sumama siya kay Jose ng Arimatea, dala ang pabango upang kunin ang bangkay ni Jesus. Bago ilibing, pinahira nila ito ng pabango. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Dator at Choa para sa lahat na naghahangad na magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa Diyos sa taong ito ng Hubileo. San Nicodemo, Ipanalangin mo sila. San Jose ng Arimatea, Si Jose na taga-Arimatea ay kasapi ng Sanhedrin na naghihintay sa paghahari ng Diyos. Sagisag niya ang kalatas ng pahintulot mula kay Pilato na kunin ang walang buhay na katawan ni Jesus. Ayon sa tradisyon, si Jose ng Arimatea rin ang nag-ingat sa kalis na ginamit ni Jesus sa huling hapunan. ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Pama at Lombo, kasamang iilaw ang Lumos SPDC. Para sa lahat ng mga umaagapay, sa mga malapit ng sumakabilang buhay, San Jose ng Arimatea, Ipanalangin mo sila. at mga banga ng tubig. ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Willie Samaniego at pinangangasiwaan ng kanyang kapatid na si Ginoong June Samaniego, kasamang iilaw ang mga kasapi ng Catholic Women's League. Para sa lahat ng aming mga kasambahay at mga taong umaalalay sa amin sa araw-araw, Santa Marta, Ipanalangin mo sila. Santa Maria ng Betania, Sa lumang tradisyon ng simbahan, ang Maria ng Betania, ang babaeng makasalanan, at si Maria Magdalena ay iisa. Subalit ipinahayag ng mga bagong talaan ng mga banal na magkaiba sina Magdalena at si Maria ng Betania. Ang Mariyang ito ang nakikinig kay Jesus sa halip na tumulong sa kanyang kapatid na si Marta sa mga gawaing bahay. ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Villano at de la Vega, kasamang iilaw ang Tanglaw Christian Life Prayer Community. Para sa lahat ng mga guro at kawani sa paaralan, Santa Maria ng Betania, Ipanalangin mo sila. Santa Juana, asawa ni Cusa. si Santa Juana ay isa sa mga babaeng tagapagtaguyod ni Jesus. Asawa siya ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. Siya'y inilalarawang may hawak na lalagyan ng salapi. Imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Dionisio, kasamang iilaw ang Bible Apostolate. Para sa lahat ng aming mga tagatangkilik, Santa Juana de Cusa, Ipanalangin mo sila.
Santa Veronica. Ang ngalang Veronica ay hango sa mga salitang Latin na vera at ikon, na ang ibig sabihin ay tunay na larawan. Tumutukoy ito sa mukha ni Jesus na naiwang nakabakat sa pirang ng babaeng nagpunga sa kanya habang pasan-pasan ng krus patungong Kalbaryo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Marvin Dalag at ng yumaong Danitan, kasamang iilaw ang Christian Life Community. Para sa lahat ng mga taong nagiging sanhi ng alitan dahil sa pagsisinungaling at paninirang puri, isama rin po natin sa ating panalangin ang kaluluwa ni Gina Pasensya Dumigbe. Santa Veronica, Ipanalangin mo sila. Santa Maria Salome. Ang una sa tatlong Maria ay si Santa Maria Salome, ina ng mga apostol na Santiago at San Juan. Hiniling niya kay Jesus na paupuin ang kanyang mga anak sa tabi nito kapag nagahari na siya. Ang sagisag niya ay ang insensaryo na isinuog niya sa libing ni Jesus. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya nila Ginoo at Ginang Dante Palomares, kasamang iilaw ang Hulo SBDC. Para sa lahat ng mga nagtitinda, mga factory workers, at mga may maliliit na kabuhayan, Santa Maria Salome, Ipanalangin mo sila. Santa Maria Jacobe, si Santa Maria Jacobe ang ina ng mga apostol na sila Santiago el Menor, San Judas Tadeo at San Simong Makabayan. Kay Santiago niya nakuha ang taguring Jacobe, buhat sa katagang Latin na Jacobe, nang ibig sabihin ang kay Santiago. Sagisag niya ang walis na ginamit upang linisin ang paglilibingan ni Jesus. ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Francia, Reyes at Gonzales, kasamang iilaw ang Yufra, para sa kapakanan ng lahat ng mga senior citizens. Santa Maria Jacobe, Ipanalangin mo sila. Santa Maria Magdalena, Sa may kawayan, dalawa ang antigong imahe ni Magdalena. Ang una na may tama na pabango ay inilalabas kapag Miyerkules Santo at Linggo ng Pagkabuhay. Ang ikalawa ay tuwing Biyernes Santo lamang nakikita. Saksi si Maria Magdalena sa maraming mahahalagang bahagi ng buhay ni Jesus. Saksi siya sa kanyang pangangaral at pagpapagaling. Saksi siya sa kanyang kamatayan sa krus. At higit sa lahat, saksi siya sa kanyang muling pagkabuhay. ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Pablo Dazo at ng pamilya ng yumaong Dolores Robles. Kasamang iilaw ang mga lectors at commentators ng parokya. Para sa katapatan at responsibilidad ng mga mamamahayag at mga gumagamit ng social media, Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo sila. Apostol San Juan Evangelista, ang pinakabata sa 12 apostoles at ang pinakamamahal na alagad. Si San Juan ay kapatid ni Santiago el Mayor at anak ni Maria Salome. Tinatawag siyang evangelista dahil sa pagsulat niya sa isa sa mga ebanghelyo. Sa kanya inihabilin ni Jesus ang kanyang ina bago ito mamatay.
Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Luz Adina Trinidad at Godofredo Trinidad. Kasamang iilaw ang mga kasapi ng Parish Commission on Youth or PCY. Para sa kapakanan ng lahat ng mga kabataan, Apostol San Juan Evangelista, Ipanalangin mo sila. Mater Dolorosa, ang imahen ng nahahapis na ina ni Kristo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng mga yumaong Benigno at Marciana Abad. Kasamang iilaw ang Ministry of Assurance, Readers and Offerers, ang ikalawang pangkat ng Cantores de San Francisco at ang pamunuan ng sangguniang pastoral ng parokya. sa pagtatapos natin sa gabing ito, halina't samahan natin ang imahen ng mahal na ina sa paghahatid sa kanyang anak sa libingan at sama-sama nating sambitin. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sa ganito natin tinatapos ang pagpapakilala sa prosesyon ng paglilibing. Muli po ninyo kaming samahan mamaya sa rito ng paglilibing sa loob ng simbahan na magsisimula sa pagtapit ng larawan ng Santo Entierro. Maraming salamat po at isang magandang gabi sa ating lahat.